Ayan, magandang araw sa inyong lahat. Ako nga pala ang inyong magiging guro, Ginoong Riman Villanueva ng Luwaca National High School Main, Senior High School Department. Bagamat alam kong yung iba ay halos lahat kayo ay kilala na ako. Ako ang inyong naging guro sa komunikasyon at pananaliksik sa wika at kulturang Pilipino noong nakaraang semestre. Ngayong semestre naman, ayan, sa inyong piling larangan o piling larang, Pilipino sa piling larang, sining at disenyo, ay narito pa rin ang inyong lingkod para maging guro at maging mahusay na tagapagtalakay ng asignaturang ito. Ayan, ang video lesson na ito ay para sa Pilipino sa piling larang, sining at disenyo, unang markahan, unang module, iba't ibang anyo ng sining at disenyo. Ang video lesson na ito sa Pilipino sa piling larang, sining at disenyo ay binibigay sa mga mag-aaral ng grade 12 upang kanilang maging gabay sa pagsagot ng unang module ngayong unang markahan hinggil sa iba't ibang anyo ng sining at disenyo. Sa daloy ng video, matutunghayan ang mahalagang konsepto ng sining at disenyo at ilang mga aktibidad na hulay sa mga gawain sa module. Magtatakda ang guro kung paano, kailan at saan ipapasa ang mga kasagutang mabubuo ng mga mag-aaral matapos ang panonood sa aralin ito. Kung inyong malalaman na nung nakaraan ay kinuha na ng inyong mga magulang ang mga hard copy module sa ating paaralan. So sa video lesson na ito ay magkakaroon ng ilang mga hiwalay na aktibidad na inyong sasagutin na magbibigay din ng karagdagang kaalaman sa inyo patungkol sa kursong ito ng sining at disenyo. Nakabatay ang Filipinong ito sa sining at disenyo. At syempre nakabatay din kasabay ng inyong kurso na Humanities and Social Science. So halimbawa, kapag ang kurso ay STEM, no? Iba rin ang kanilang Filipino. Nakabatay din sa larangan nga o sa field na kanilang pinag-aaralan. Sa STEM naman, no, ay ang kanilang Filipino ay academic. Sa ibang mga kaso, halimbawa ang kurso nila ay sports sa ibang mga eskwelahan, sa kanila naman ay Filipino sa piling larang sports. Na ganoon din. At syempre, sa atin, sa Luwacan, meron din tayong TVL courses. So sa TVL naman, ang kanilang Filipino ay textbook din. So magkakaiba batay sa piniling larangan. And, so description ng kurso, pagsulat ng iba't ibang anyo ng sulating lilinang sa mga kakayahang magpahayag tungo sa mabisa, mapanuri at masinop na pagsusulat sa piniling larangan. So dito, sa iba't ibang mga module na ating mapagdaraanan, ay may mga activity tayo, may mga aktibidad na patungkol sa pagsusulat at paglikha ng iba't ibang mga sulatin na syempre nakabatay, no? Nakaangkla o nakabatay sa ating piniling larangan sa sining at disenyo. Yan. Yan. So mga paalala, bago tayo tumuloy sa ating video lesson, kailangan sagutin ng mga nakalaang tanong aktibidad sa loob ng video lesson na ito. So lahat ng mga makikita aktibidad o katanungan na kailangan sagutin ay marapat na isulat sa yellow paper. Kung kukulangin ay maaari namang magdagdag. Ayan, so ito yung ating format. Kasabay na ipapasa, ito yung format ng yellow paper na kung saan ay sagot ninyo galing sa mga katanungan sa loob ng video lesson na ito. So syempre, hiwalay ito dun sa yellow paper na sagot ninyo mula dun sa hard copy modules. So, ayun yung format. Kagaya rin sa ilang mga aktibidad natin sa komunikasyon nung nakaraang semestre. No? So, pangalan, Viola P. Pascual, halimbawa lang. Grade section, syempre 12 Gibbs A, B. Pecha, ayan. Ang guro, no? G. Raymond Villanueva. So, yung G dyan, hindi yan gwapo ha. Siguro minsan pwede. Pero, ang G dyan ay Ginoong Raymond Villanueva. So yan, ilagay niyo yung pamagat na nakaguhit, iba't ibang anyo ng sining at disenyo.
At sa baba nun ay ilagay nyo. Kailangan nakasulat ito, no? Naka-indicate ito mula sa video lesson para malaman ko na ang yellow paper na ito ay nagmula nga sa mga katanungan na nanggaling sa video lesson. So, doon na nakalagay na yung mga activities mo. Yan, play tayo. Patapos ito, tiyaking nakaipit ang papel na sagot. Yung yellow paper nga, sa unang module, unang markahan, iba't ibang ano ng sining at disenyo upang sabay na maipasa sa inyong guro. Kasama nito ang isang yellow paper kung saan ninyo isusulat ang inyong sagot mula sa mga tanong galing sa mismong module na hard copy. Yan. So, mahalagang paalala ito, no? Lalo na sa mga digitized modality. No? So, sa mga digitized, i-type ang inyong sagot sa Microsoft Word. So, narito ang format. 12 font size, Times New Roman, font style, 1/2 inch margin all sides, A4 size, paper size. So, ayan, kita-kita na natin ha. Siguro pwede nyo itong yung video na ito, pwede nyo i-pause, i-screenshot ninyo, or picturean. Yan. At syempre, i-send sa messenger ko. Magtatakda ang guro, magtatakda ako kung kailan nyo ipapasa yan. So, yan, nilalagay buong pangalan. Sa file name naman, buong pangalan kasama ng grade, kurso at section, at pangalan ng subject ng file name. So, bago i-send sa akin. So, ito yung magiging halimbawa ng file name ninyo. Raymond D. Villanueva, 11 STEM A Komunikasyon. So, halimbawa lang yan. Kaya naman, Raymond D. Villanueva, kung isa ako sa mga kaklase ninyo, for example. No? So, Raymond D. Villanueva, 12 Units A, 12 Units B, Sining, at Disenyo. So, yun yung halimbawa, no, ng ating file name. Bago nyo i-send sa akin sa Messenger. Okay? So, sana ay naunawaan. Tuloy tayo. Ang lahat ng pagsagot ay nasa format na kopyahin at sagutin. So, copy and answer. So, yung lalagay nyo sa yellow paper, sa Microsoft Word, lahat yan ay copy and answer. Para malaman ko kagad kung ano yung tanong na nilagay ko, no, sa video niyon na inyong sinagutan. So, aasahan ng guro ang pagpapasa ng inyong sagot upang masupat ang antas ng inyong pagkatuto sa araling ito. Tuloy tayo. Yan. Ang wika ng sining at disenyong Pilipino. Introduksyon sa pag-unawa, pagsusuri at pagpapahalaga. Yan. So, bilang yan yung pinakapamagat ng ating panimula. So, pagpapakilala muna sa kahulugan ng sining at disenyo. Yan. So, gamit ang inyong sariling pananaw hinggil sa sining at disenyo, punan ang kahon, chart na KWL, ng sagot batay sa mga nakalaang katanungan. Yan. So, ito yung KWL chart natin. So, ang paksa ay sining at disenyo. So, maglalagay kayo ng tagagatlong sagot dyan. Mga opinion o mga reaksyon. So, what I know, ibig sabihin kung ano ang nalalaman nyo. Kung ano ang nalalaman ko. Ibig sabihin, sa inyong background knowledge, no, or prior knowledge, ano yung mga nalalaman nyo patungkol sa sining at disenyo. So, lalagay nyo rito yan. Pangalawa, sa W, kung ano pa ang gusto kong malaman. Kung ano pa ang gusto nyong malaman. Kumbaga, sa pagtalakay ko ng sining at disenyo, ano pa ang gusto nyong malaman patungkol dito. So, magbigay din ng tatlo. At syempre sa L, ano ang inyong natutunan o ang aking natutunan. So, maaari nyo naman sagutin tong chart na ito pagkatapos ng diskusyon sa video lesson. Yan. So, lalagay nyo dyan kung ano yung inyong natutunan. Okay? Sige, so tuloy tayo. Kahulugan at kahalagahan ng pag-unawa sa wika ng sining at disenyo. Yan. So, may sariling wika ang sining at disenyo. Anumang wika ay nagtataglay ng sarili nitong sistema, struktura at mga tuntunin na nauukol naman sa tinatawag na gramatika. No? Sa ating komunikasyon, pinag-aralan natin yan, di ba? Na ang wika ay isang masistemang balangkas. Ibig sabihin, meron tong outline, meron tong sistematiko ang isang wika. So, ang sining at disenyo ay kagaya din ng wika. Kung ang wika ay may sistema, gayon din ang sining at disenyo. Yan, meron tong istruktura.
may tuntunin na nauukol sa tinatawag na gramatika. Hindi nga ba sa pag-aaral ng wika, pag sinabi natin mga teknikalidad, yung mga teknikalidad na pinag-aaralan sa usapin ng wika, ang tawag doon ay gramatika. Yan, sa mas malalim na Tagalog ay balarila. Sige, tuloy tayo. Sabi niya, ayon kay Nacres at Van Leeuwen, 1998, tulad sa gramatika ng wika ng naglalarawan sa kung paano pinagsasama-sama ang mga sugnay, pangungusap at teksto. Ang gramatikang visual ay naglalarawan sa paraang hinahalaw ang mga tao, lugar at bagay na pinagsasama-sama sa visual na pagpapahayag. So pag sinabi natin gramatikang visual, ito ay may konsepto ng balanse. Sa paglikha ng isang sining, kinakailangan ay ikonsidera ang iba't ibang mga salik o mga factors. So naglalarawan ito, sinabi natin gramatikang visual, ng mga images, ng mga pictures na halaw sa mga tao, lugar, at bagay na pinagsama-sama sa visual na pagpapahayag or visual expression. So yun yung kahulugan ni Nacres at Van Leeuwen sa gramatikang visual. Gaya ng wika, nahuhubog ang sining bilang dialogo sa mga panlipunang interaksyon at pakikisangkot upang bumuo ng kahulugan. So, ibig sabihin, kung ang wika ay nagbibigay ng mahusay na paglalarawan sa lipunan, gayon din ang sining. Sabihin, gumagawa tayo ang mga kababayan natin, gumagawa ng art, ng sining, ang mga tao sa ating paligid, ang kapwa natin ay gumagawa ng sining. Hindi lang dahil sa gumawa lang sila ng sining. Ito ay may silbi, ito ay nagiging dialogo sa mga panlipunang usapin, interaction, at syempre sa pakikisangkot upang bumuo ng kahulugan. At syempre, napakahirap siguro gumawa rin ng isang particular na sining na ang artistang mismong gumagawa nito ay walang karanasan sa sining na kanyang ginagawa. So, halimbawa, paano natin ma-illustrate ang Saturn o ang ibang planeta kung wala naman tayong karanasan patungkol doon. Yan, yung mga haka-haka sa Mars, di ba? Meron tayong mga mga issue sa Facebook na ang tao ay makakarating na sa Mars. Pero wala talaga tayong isang perfectong sining sa Mars kasi nga limitado pa yung access ng mga tao sa pagpunta sa Mars. So, ganun ang ibig sabihin nito. So, kung gayon, pinapalagay ang sining at disenyo bilang isang wika na may magkaugnay na sistematikong larangan ng pagpapahayag at pagbuo ng kahulugan na hinuhubog ng mga panlipunang kondisyon. So, ibig sabihin, ang sining at disenyo ay may direktang ugnayan sa pagbibigay nito ng kahulugan sa mga pangyayari sa kapaligiran. At ang mga pangyayari sa kapaligiran na yun ay tinutulak ng mga tinatawag na societal condition o panlipunang kondisyon. So halimbawa, isa sa magandang halimbawa siguro dyan, yung Spoliarium, di ba? Na isang magandang art ni Juan Luna, di ba? Kung saan pinakita ron yung pagkaladkad ng mga Kastila sa mga Pilipino, yung pangapi sa panahon ng kolonyalismong Espanyol. Pinakita yung kung paano naging marahas ang mga Kastila sa mga Pilipino. So yung sining na yun ay nagtulak, nalikha yun ni Juan Luna, nalikha niya yun dahil may panlipunang kondisyon. At ang panlipunang kondisyon na yun ay yung panahon ng digmaan. Ayan, sabi nga rito sa isang kasabihan, sa isang kataga, there's no such thing as an art for art's sake. Ayan, ang nagsabi niyan, class, ay si Mao Zedong. Isa sa mga naging tanyag na bahagi ng kasaysayan ng China sa komunismong China, siguro way back 1940s, 1950s, yung kanyang kapanahunan. Kung siya nagsabi niyan, there's no such thing as an art for art's sake. Ibig sabihin, walang sining na para lamang sa sining. Ibig sabihin, lahat ng sining ay konektado, may koneksyon yan. At ang pinaka-koneksyon yan ay yung mga kaganapang panlipunan na meron sa atin at nagaganap sa atin. Okay, tuloy tayo. Yan, pinaulad ang ganitong lohika ng pagpapakahulugan sa gramatika ng linguistang si Halliday, 1985, na lampas sa formal na mga tuntunin ng kawastuhan
ay pinahihintulutan ang mga tao na lumikha sa kanilang isipan ng interpretasyon ng realidad upang magdulot ng makabuluhang karanasan sa mga nakapaligid at nakapaloob sa kanila. So malinaw na sinasabi dito ni Halliday na yun nga, no, na ang sining ay may direktang ugnayan sa realidad ng isang lipunan. So sabi niya, lumikha sa kanila, no, ang mga tao, ang nagtutulak ang sining para mapahintulutan ng mga tao na lumikha sa kanilang isipan ng interpretasyon ng realidad, no, upang magdulot ng makabuluhang karanasan sa mga nakapaligid at nakapaloob sa kanila. So isa siguro sa mga halimbawa niyan yung, diba, kahit sa Facebook, diba, may nakikita tayo mga pictures ng mga namamalimos, biglaan. Ito yung lately na nakita ko dahil, diba, meron tayong sa mga major issue na kinaharap ng mga magsasaka ay yung rice tarification law, yung rice liberalization law, wherein talagang ngayon marami yung importation ng rice galing sa ibang bansa papasok sa ating bansa ay unlimited na, no? So wala nang limitasyon. So ang tendency, marami mga magsasaka talaga naging mura yung presyo ng kanilang palay. So anong ginawa, no? May isa akong nakitang cameraman sa Manila Bulletin yata or sa Philippine Daily Inquirer. Pinicturean niya yung mukha ng isang magsasaka na nakapila sa Department of Agriculture yata ayon para humingi ng ayuda. Pero makikita mo talaga yung picture ng matanda, hindi man siya umiiyak, pero bakas talaga yung parang malungkot siya, na parang ang meaning ng kanyang picture, yung picture ng matanda na yun ay ay nagpapakita ng labis na kahirapan, labis na kawalang pag-asa, ganyan. So, yun, isa yung halimbawa ng art na sinasabi ni Halliday na nagpapakita ng interpretasyon ng realidad. At syempre, yung realidad doon ay yung buhay nga ng mga magsasaka sa kasalukuyan. Ayan. Na kung saan ginamit lang yung sining ng paglalarawan o yung pag-picture, sining ng images, ng mga pictures para maipakita yung mensahe. So ayan, sabi niya, ito ay realistikong interpretasyon sa bawat sining at disenyo na nalilikha ng tao upang magdulot ng kamulatan sa kanya o sa kanilang kapaligiran. So nung nag-viral yun, yung picture na yun ng matandang magsasaka nga, at least nakatulong yun para kung sino man yung magbabrowse or kung sino man yung mahilig mag-Facebook, maaaring makita na yun, yung larawan na yun ng matandang magsasaka. At magkaroon siya ng thinking, patungkol sa kanyang kapaligiran. Na ito nga, isa sa mga pinakamahalagang kinakain ng mga Pilipino ay napakamahal na ng presyo sa kasalukuyan, yung palay, yung bigas. Okay? Sige, so tuloy tayo. Ayan, gaya ng wika, nahuhubog ang sining bilang dialogo sa mga panlipunang interaksyon at pakikisangkot upang bumuo ng kahulugan. Sabi niya, kung isa sa konteksto ito sa disiplina ng pagdidisenyo, may kalayaan ng manlilikha na ilarawan ang realidad sa sariling paraan at lumikha ng karanasan mula sa kanyang paglikha. Kung paanong ginagamit natin ng wika sa pagpapahayag ng iniisip at nararamdaman, gayon din ang disenyo na may taglay na kaisipan at damdaming nais ipahayag. So, ibig sabihin, kung ang sining ay gano'n, kung ang art ay kung art ay konektado sa ating lipunang ginagalawan at nagpapakita ng realism, ng tunay na kalagayan ng lipunan, ganoon din naman ang disenyo. Yan. Sabi niya, samantala, ang pag-uwika ng sining ay sistematikong larangan din ng pagpapakahulugan at pagpapahayag sa pamamagitan ng iba't ibang anyo upang maipaunawa ang isang kalagayang panlipunan. So, tulad ng disenyo, proseso rin ang paglikha ng sining mula sa imahinasyon at pandama ng manilikha nito. Ngunit paano nga ba may sasali ng ganito ang mga pagpapakahulugan at pagpapahayag na nalilikha ng sining at disenyo? Ayan. So, bigyan natin ng kahulugan. Ano nga ba ang sining at disenyo? So, sa diksyonaryo, ang salitang disenyo ay kasing kahulugan ng plano at pag-oorganisa. So, halimbawa, nagiging malinaw sa alinmang profesyon o disiplina ang tunguhin ng paggawa o paglikha dahil ginagabayan nito ng sistematikong pagpaplano. So, syempre, di ba, yun nga, design, plan or organizing.
So, syempre, di ba, halimbawa, kaya sa engineering, ma-apply natin yan. So, kailangan malinaw yung blueprint ng design o plano ng isang gusali bago ito maitayo. So, kailangan may plano. Samantala, sa larangan naman ng sining, ang artista o manlilikha ay nagpaplano ng pagsasayo sa mga elemento para bumuo ng isang visual na padron. Kapag sinabi natin padron ay image. No? So, mula yan kay Lauer at Petak, 2000. So, ibig sabihin, kung ang disenyo ay may pagpaplano at pag-organisa, ganoon din naman din ang sining. Ito ay may pagpaplano at pagkasayos ng mga elemento. O, kaya kinakailangan magkaroon muna tayo ng pupapakita ano-ano nga ba ang elemento ng sining. Ano-ano nga ba ang elemento ng sining na kinakailangan pagplanuhan at isaayos bago gumawa ng isang partikular na halimbawa ng sining. At marami tayong iba't ibang uri ng sining, di ba? So, pwede sa teatro, pag-arte, pagpipinta, pagsayaw, no, pagkanta, lahat yan ay halimbawa ng sining. So, tuloy tayo. Ang hangon naman ng sining sa salitang Latin na ars, ang nangangahulugang kakayahan at katumbas din sa kahulugan ng salitang Griego na tekne, na pinagmulan naman ng salitang teknolohiya. So, yun yung mga words natin, ars, tekne, ano. Sa ganitong universal na pagpapakahulugan, na pagtatagpo ang sining at disenyo bilang larangan ng paglikha, nangangailangan ng kakayahan at sistematikong pagpaplano sa pagbuo. Yan. Kung isa sa alang-alang pa ang nosyon ng design sa panahon ng Renasimiento o panahon ng pagkamulat o yung tinatawag nating Renaissance period, binigyang kahulugan ng disenyo na may katangiang higit na bukas at palawak na may uugnay sa gamit, tunguhin at intensyon ng isang likhang sining. Mula kay Juilliard, 2001. So, maliwanag na pinapaliwanag dito na ang design sa panahon ng Renaissance period ay magbibigay kahulugan na ang disenyo may katangiang higit na bukas at palawak at may ugnay sa gamit, tunguhin at intensyon ng isang likhang sining. So, kung ating maalala, sa Europa kasi, di ba may pinatawag pa mga Dark Ages, Middle Ages. Yun yung mga panahon kasi na talagang naghahari ang monarkiya sa Europa noon na kung saan ay malaki ang diskriminasyon ng mga hari reyna sa kanilang mga nasakupan. Ganyan. Pero dumating ang punto na nagkaroon ng pagkamulat ang mga tao. So ito yung panahon ng Renaissance nga, na kung saan ay mas naging malaya ang paggamit ng sining at disenyo ng mga panahon na yan. Di ba nga isang mga halimbawa dyan, yung mga kay Picasso, yung, di ba, yung mga abstract painting, diyan nagsimula yan sa panahon ng Renaissance. No? Kaya kumbaga nabigyan ng puwang ang pagkakaroon ng malayang kaisipan sa paglikha ng malayang sining at disenyo ng mga panahon na yun. At sa kabuuan, hindi maitatanggi na ang sining at disenyo ay kakambal na may proseso, tungkulin at layunin sa paglikha. So pareho itong may proseso, tungkulin at layunin. Yan, tulad ng wika sa paglikha ng produksyon ng kahulugan at mensahe, kapwa ginagamit ang sining at disenyo sa komunikasyon. So syempre sa wika, di ba, direktang mensahe dahil tayo ay nagsasalita gamit ang wika nga, no? Pero yun nga, sa sining at disenyo, ginagamit dito sa komunikasyon, sa pakikipag-usap, interaksyon. Yun nga lang ay sa paggamit ng sining, paggamit ng disenyo. Yung mga paintings natin, yung mga drawing, di ba? Kaya nga sa ating paaralan, di ba? Kahit yung dati pa, di ba, may mga contest tayo, like yung mga poster making contest, di ba? So sa mga magandang, yung halimbawa nga, yung mga poster making contest wherein may isang tema na ibinigay sa patimpalak at yun ang sinusunod natin. At bahala tayong mag-interpret doon gamit yung sining ng pagguhit. So, yan. Yun yung halimbawa na. Ang tanong at suliranin lamang ay kung paano matagumpay na magagamit at sa pakikipagtalastasan ng ideya o paghahanap ng tinatawag na solusyong visual or visual solution ang pagsasalin ng dalawang ito. So, ibig sabihin, yun yung tanong, no? Paano magkakaroon ng magandang blending? Paano mo mapagsasama ng gusto ng mahusay ang sining at disenyo sa isang konteksto para ito ay makahanap ng tinatawag na solusyong visual o visual solution. So halimbawa,
Doon sa binabanggit ko nga kanina na Spoliarium, naman Luna, di ba? So, syempre doon, naging tanyag yun, naging famoso, naging famous yun. Kasi nga, hindi naman, wala namang talagang perfect, di ba? Pero nakita natin na ang ganda nung, kumbaga nag-jive lahat. Nagkaroon ng ugnayan lahat, yung kulay, yung mga Kastila, kung ano yung suot nila, ano yung suot ng mga Pilipino, no? Siyempre, sira-sirang mga damit, gula-gula na dahil sila ay kinakaladkad, hinahatak, no? At inaambahan ng armas ng mga Kastila, no? So kita natin na saktong-sakto yung paghahalo ng sining at disenyo sa pinta na yon ni Juan Luna. Kaya ito ay naging famous, ito ay nakilala. Syempre, mula doon, nagkaroon yun ng magandang mensahe sa atin. So dahil nagkaroon siya ng magandang visual solution, nakapaghatid yun ng mahusay na mensahe na talagang pinapakita na sa 300 years na pagkakasakop sa atin ng Espanya, ay napakarami na hindi magandang karanasan ang natamo ng mga Pilipino noon sa mga mananakop na Kastila. Ayan. So nagpanukala sina Lauer at Pentac 2000 na ang matagumpay na solusyon ay hindi lamang epektibo sa visual bagkus maging sa pakikipagtalastasan ng ideya. So ano mga elemento ng sining ay maaaring gamitin sa komunikasyon. Ayan. Yun nga, kaya nga sabi natin, di ba, kahit yung mga paintings natin, malaya tayong mag-isip ng opinion patungkol sa isang pinta, sa isang painting. Pero malinaw na may isa itong direksyon, malinaw na may isa itong mensahe na gustong sabihin sa mga tumutunghay sa mga painting nito. Ayan. Sige, so tuloy tayo. Ayan. Sa pag-unawa ng isang disenyo, napakahalagang aspekto ang ugnayan ng anyo at nilalaman sa isang likhang sining. So meron tayong mahalagang dapat natandaan, ugnayan ng anyo at nilalaman sa isang likhang sining. So ang anyo o forma ay tumutukoy sa purong aspektong visual, manipulasyon ng sari-saring elemento at prinsipyo ng disenyo na inilapat sa isang likhang sining. So pag sinabi natin anyo o forma, ito yung form, ay aspektong visual. Isabihin yung forma niya, yung hugis niya, yung kanyang anyo, manipulasyon ng sari-saring elemento at prinsipyo ng disenyo na inilapat sa isang likhang sining. Samantalang nilalaman o content naman ay tumutukoy sa paksa, kwento o impormasyon na nais isalin ng likhang sining sa kanyang audience. So maliwanag yung pagkakaiba ng dalawa. Pero mahalaga kasi itong dalawa na to na component sa isang sining at disenyo. So yun, yung content natin, dyan papasok yung laman, syempre, yung tema, paksa, na nais isalin ng likhang sining sa kanyang tagapagtunghay or audience. Yan. Maliban sa pag-unawa sa ugnayan ng anyo at nilalaman, ang solusyong visual ay maaaring mabigyang kahulugan sa pamamagitan ng pag-unawa sa mga panlabas na impluwensya. Yan, gaya ng ano-ano ang mga ito. Halagang kultural, pag-unlad na historical ng sining o genre, perspektiba ng target na audience, at syempre, ang filosofiya ng artista. So, ibig sabihin, malinaw, na mahalaga yung anyo at forma sa pagbibigay ng visual na solusyon o mensahe sa tagapagtunghay ng isang sining. Pero, meron pa rin tayong dapat na ikonsidera. Kaya nga, yung halagang kultural, pag-unlad sa historical ng sining na genre, perspektiba ng target ng audience, at syempre yung filosofiya ng artista. So mga factors yan na makaka-influensya sa pagbibigay natin ng visual solution ay mensahe sa tagapagtunghay ng isang sining. Sa ganitong punto, mahalagang pag-aralan ang mga patayang prinsipyo ng pagdidisenyo at paglikha ng sining upang maging gabay sa pagsulat ng isang kritika o pagpapahalaga sa anumang tipo nito. So dito na papasok yung dahilan kung bakit mahalagang malaman natin ang mga elemento ng batayang prinsipyo ng pagdidisenyo. At syempre, ang iba't ibang anyo ng sining at disenyo. Yan. So pasukin natin ang pagsusuri sa batayang elemento ng sining at disenyo. So dito ay makikita na natin kung ano-ano nga ba ang iba't ibang elemento ng sining at disenyo. So mahalagang maunawaan sa mga magsisimula mag-aaral
o nagsisimulang mag-aral at maging kritiko ng sining at disenyo ang wika ng mga nasabing mga larangan sa pamamagitan ng kanimulang pag-alam sa mga batayang elemento at prinsipyo nito. Yan. So tingnan natin ano ang mga layunin na ating nais makamit dito, no. So una, natutukoy ang mga batayang elemento ng sining at disenyo. Kalawa, nakapagbibigay sa likha o sa klase, nakapagbibigay sa klase o sa atin nga sa mga ipapasa nyo, sa mga kailangan nyo ibigay sa inyong sa mga aktibidad ng mga halimbawang interpretasyon sa mga likhang sining gamit ang mga elemento ng sining at disenyo. Ikatlo, nakikilala ang iba't ibang anyo ng sining at disenyo ayon sa una, layunin, kalawa, gamit, katangian, kaapat, anyo, at syempre, ang target na gagamit. So, yan yung ating mga layunin. Yan. So, mula rito, yan, may bibigay muna akong isang aktibidad. Panoorin niyo muna ang isang video na ito, no? Yan, panoorin ng mabuti ang video at sagutan ang mga susunod na mga katanungan. So, panoorin mabuti.
Ayan, so nakita na natin ang video. Tuloy tayo. Ayan, ang tanong sa unang mga imahe na ating nakita sa video, ayan, inilagay ko rin dito sa baba. So ano ang masasabi ninyo sa mga linyang nalikha mula sa likhang sining na natunghayan? So anong masasabi ninyo, no? Ayan, kita-kita natin yung bilog na to. So ano bang nire-represent yan? Ano nga kaya? Itong mga sa gilid, matapos na iguhit niya gamit yung kanyang ang ginawa niya ay sand art yun, parang sand painting. Yan. So ano yung mga imahe na to, tapos maglagay siya na parang guhit sa gitna. So ano ang masasabi niyo sa mga linyang nalikha mula sa likhang sining na napanood doon sa ating video kanina? Okay, so tuloy tayo. Yan. So, tignan natin, ano-ano nga ba ang mga elemento ng sining at disenyo? So, una, linya, naipahahayag ang damdamin at pananaw ng manlilikha sa pamamagitan ng iba't ibang anggulo ng linya na tuwirang tumatawid sa sinumang tumutunghay ng isang likhang sining. Yan. So, pagpapakita ito ng damdamin at pananaw ng manlilikha sa pamamagitan ng anggulo. Ang patayo, pahilis, at pahalang na linya ay maaaring magpahayag ng galaw at tensyon sa paksa. Okay. Yan. So maging ang mga kurbado, maalon, at zigzag na linya ay maaaring maglinaw ng direksyon o makapagpahiwatig ng namamayaning damdamin at intensyon ng kapwa sining at manlilikha nito. So meron tayong mga linya rito na napakita sa video kanina, yung pasigzag, di ba? So meron pang yung pasigsag na yun, nagpapakita tuloy na parang may bangin sa gitna. Ayan, so ito yung mga larawan na aking kinalap. So bilang halimbawa din, ang linyang patayo sa monumento ni Bonifacio. So ito yung nakatayo siya, di ba? Ayan. Sa Caloocan ay maaaring magpahiwatig ng kapanatagan, no? At karangalan sa taglay na paninindigan ng isang bayani. Samantalang maaari namang basahin ang nakababang kamay na Bonifacio bilang pagpapatahimik sa kanyang revolusyonaryong adhikain. So yung kanyang kamay na nakababa, ito dito, ay pagpapakita ng pagpapatahimik sa kanyang revolusyonaryong adhikain. Pero yung kanyang pagtayo ay nagpapakita rin ng linyang padiretso na ibig sabihin ay karangalan at kapanatagan na nataglay, mula sa paninindigan ng isang bayani. Yan. So dito, kita natin, kabaligtaran naman ito sa pasulong na linyang nahubog sa direksyon ng bulok at nakapuyong na kamao sa rebultong tampok sa Maynila. So yung Caloocan, nakatayo nga siya, nakababa yung kamay. Dito naman sa Maynila, sa Manila City Hall to, sa aking pagkakaalala, ipinamamalas nito ang masidhi at dinamikong anyo ng bayani na nagpapatalas sa kanyang mahalagang papel sa kasaysayan at lipunang Pilipino sa pagsusulong ng revolusyon. So ito yung kamay
Ayan, bagamat ito, hindi yan si Andres Bonifacio talaga. So parang theater lang, no? Teatro. So, yung kamay nakataas, dito naman, ganun din. Nakapasulong. Kataas na nakapasulong. Yan. Na nagpapakita ng pasulong na linyang nahubog sa direksyon ng bulok at pagpapakita ng mahalagang papel ng revolusyon sa kasaysayang Pilipino. Yan. Tanong sa ikalawang tanong, anong masasabi niyo naman sa kulay na naipakita mula sa likhang sining na natunghayan? Bagamat sabi ko nga kanina, ito ay sand art painting, ay syempre, makikita natin yung ginamit niya ay buhangin. So, isa lang, no? Monotone lang yung kulay. Pero nilagyan niya ito ng, naipakita pa rin naman yung pagkakaiba ng mga imahe batay sa kulay na nakabatay din naman doon sa bigat at dami ng buhangin sa isang bahagi ng larawan. So dito, parang konti yung buhangin, pero nakita natin may kamay, may mukha, may mata, no? So, yan. Tapos parang, yan, na-emphasize pa yung luha doon. Sabihin, parang umiyak or malungkot. Dito naman, dalawang tao, no? Kita natin. Kasi hindi niya diniinan yung kulay, no? Bagaman dito sa baba, di ba? Sabi ko nga kanina, may linyang zigzag dyan. Tapos medyo dark on. Lagang inintaman niya, dinamihin niya ng buhangin dito. Kasi pagpapakita yan na ito ay isang division o hati o isang bangin, no? Ayan. So, tingnan natin. Ano nga bang kahulugan ng kulay? So, kulay, nagtatanghal naman ang iba't ibang dimensyon ng payak, pabago-bago at sumusulong na damdamin sa pagtitimpla ng mga kulay na maaaring mapusyaw o matingkad. Yan. So, dalawa, mapusyaw at matingkad. Ang matitingkad na kulay ay nagpapamalas ng matapang at maliwanag na dating, habang malungkot at magaan naman ang dating ng mga mapupusyaw na kulay. So, ganun lang naman. Pag maliwanag, o matingkad, matapang, maliwanag. No? Pag malungkot, ay nagpapakita ng mapusyaw na kulay. So, halimbawa, ayan, dito sa larawan, ay nakapaglalatag din ng lapit at layo gamit ang may init na kulay. So, yung mga kinoconsider nating may init na kulay, ito yung pula, kahel at dilaw, na may relasyong kaugnay sa pinagmumulan ng init at liwanag. So, dito sa picture na to, so nakita natin, palubog na yung araw, at yung araw na yun yung source ng light. So, ang mainit na kulay, no, diba, dilaw, ay magpapakita ng init. Dito naman sa larawang ito, kita natin yung anino, yung dalawang tao. So, dito, makikita natin yung direksyon ng liwanag na nagagaling sa taas. At yun ay nagpapakita ng mainit na kulay. Ayan, sige, so tuloy tayo. Yeah, sa larawang ito naman, yan, ang mga malalamig na kulay naman ay ang mga kulay na asul, berde at lila. Ay karaniwang nagpapalitaw ng kalmado at maginhawang pakiramdam sa paningin. Samantalang ang mga neutral na kulay, itim, abo, tsokolate, kulay balat at puti ay makakatangiang balanse at hindi may halo sa iba pang kulay at maging sa sarili nito. So ito ay kita natin asul, no? So ito naman berde. Pagpapakita ng kalmadong imahe. Kaya nga di ba kapag sinabing beach, dagat, no? Dahil asul yan, relax yung ambience, relax yung dating ng larawan. Okay? Yan. Sa obserbasyon naman ni Alice Guillermo, 1998, sa tradisyon ng pagkukulay sa katutubong sining at tipo, higit na tampok ang matitingkad kaysa mapusyaw na kulay upang bigyang halaga ang kasiglahan ng buhay. So yan, kita natin, batay nga sa sinabi ni Alice Guillermo, 1998, na lahat halos ng mga ethnic grupo natin o mga yung ethno-linguistic groups, mga indigenous Filipino people, ang kanilang kulay, no, sa kanilang sa estilo, sa pagkakatahi ng kanilang damit ay laging matitingkad. No? Madalang yung mapusyaw. So, tampok ang matitingkad kaysa mapusyaw na kulay upang bigyang halaga ang kasiglahan ng buhay. So, yan. Pinapakita rito yun sa larawang ito. And dagdag pa niya, pinagsasama-sama ang matitingkad na kulay tulad ng masiglang okir o malong. So, dito yan. May mga malong tayo.
Maging sa pagkain Pinoy, gaya ng sapin-sapin, ay matingkad ang paggamit ng sari-saring kulay na matatagpuan din sa mga pista o fiesta, salo-salo, at iba pang mga okasyon. So, ganyan tayo, di ba? Halimbawa, yung pagkain, talagang usap yung pagkain, no? Magaling tayo. Yung palabok, di ba? Iba-iba yung kulay, mga nilalagay, pwedeng baboy, pwedeng pusit, iba-iba yung mga sahog. So, pagpapakita kasi yon na yung kultura natin ay hindi tayo mahilig sa malulungkot na ambience, malulungkot na moda. Mas mahilig ang mga Pinoy sa masasayang mga masasayang paligid, yan, masasayang thoughts o kaisipan. So, nagre-reflect din yun sa ating mga pagkain. Yan, tuloy tayo. Yan. So, ano naman ang masasabi ninyo sa iba't ibang hugis na may ipakita mula sa likhang sining na natunghayan? So, hugis naman, sabi na, ano bang ibig sabihin niyan kapag bilog? No? Ano bang ibig sabihin ng hugis na ito? Yan, may bilog, tas may mga patayong dyan, mga parang imahe, O, tignan natin. Hugis, mahalaga ang papel ng hugis sa pagsasama-sama nito sa isang komposisyon na makapagpapalitaw ng mga imahe at representasyon upang lumikha ng impresyon at kahulugan. Yan. May mga stereotype na representasyon ang pagkakagamit ng mga hugis gaya ng bilog na laging iniuugnay sa daigdig. Yan, pag bilog, daigdig, diba? At impresyon nitong tuloy-tuloy at nagpapakita ng cycle o ng siklo. So, yun yung ibig sabihin ng bilog, parang continuity. Pag sinabing bilog ay may tuloy-tuloy, daigdig, earth, at nagpapakita ng cycle. Okay? So, ang tagsulok naman ay kadalasang naiugnay sa konsepto ng hierarkiya o kaantasan, gaya ng paggamit nito bilang metaporikong paglalarawan sa istruktura ng lipunan ng Pilipino na may 1% na pambansang naghaharing uri na higit na nakikinabang sa kabuuang yaman. So, ito yung itsura nung pagtagsulok na hugis. Ito yung usual na interpretasyon. So, sa atin, yun nga, yung tuktok, pinaka-kaunti, sila yung mga naghaharing uri sa lipunan ng Pilipino, mga politiko, mga mayamang tao, na kung saan, sa kabilang bahagi, yun yung araw, kita natin yung araw. Ito naman, kung ito yung yaman, sa kanila naman napupunta yung labis na kayamanan ng isang bayan. So dito naman, balikan natin. So dito yung naghaharing uri, dito yung mga pinakamahirap na uri sa lipunan ng Pilipino, nasa ibaba ng tagsulok. At katapat naman yun ay yung paghahati-hati ng mga mahihirap sa kakarampot na yaman naman ng bansa. Kaya kita-kita natin yung disparity, ibig sabihin yung distansya o yung pagitan, yung malayong, kumbaga parang malayong pagkakaiba ng mahirap at mayaman. Pag pinag-usapan natin yung struktura ng lipunang Pilipino. Yan, ang konsepto naman ng parisukat para ipakahulugan ang pagkakapantay-pantay. So sa parisukat naman ay yung equality. Pagkakapantay-pantay ay maaari ding kahon na nagbubukas sa impresyon ng limitasyon at hangganan. So, pwedeng equality o kaya naman limitation ang simbolismo na pinapakita ng hugis parisukat. Samantala, tulad sa tradisyon ng pagkukulay, ay may tinatanghal din katutubong diwa ang hugis sa mga disenyo at sining etniko sa bansa na naiuugnay sa kalikasan at sinaunang pamumuhay. So may mga meaning din ng ating mga hugis nga, na nakabatay o na nakapaloob sa mga disenyo ng mga katutubo natin na unang nagsuot ng mga ganitong klaseng damit o kasuotan. So makikita ang mga pangkalikasang tema sa mga palamuti at alahas ng mga katutubong Pilipino. Gayon din sa mga armas pandigma tulad ng kalasag. Pag sinabi natin kalasag ay shield ng mga baghobo na gawa sa katutubong puno. So yun yung nakikita natin sa mga armas pandigma ng mga baghobo. Yan, may disenyo ng mga halaw rin sa kalikasan ang kampilan ng mga Moro na may hawakang kahugis ng bunganga ng isang hayop. So ito yung hawakan, bunganga ng isang hayop. So ito yung ang tawag dyan kampilan. So isa yan sa mga tradisyonal na armas ng mga Moro
Siguro sa ngayon meron pa rin namang gumagamit niyan. Ang mahalaga naman tignan natin bakit kaya ganito yung itsura ng hawakan. Siguro maaaring dahil nga ginagamit ito sa pangangaso, ang ginawa nilang kahugis ng hawakan ng kanilang armas ay bunganga ng isang hayop. Yan. Okay? Ika-apat na tanong, ano ang masasabi ninyo sa espasyo na naipakita mula sa likhang sining na natunghayan? So, tignan naman natin yung spacing. May espasyo sa taas, may espasyo sa gilid, no? Espasyo sa gitna. So, ano bang ibig sabihin pag sinabi natin espasyo? Yan. So, espasyo, napapatingkad ang positibo at negatibong lugar. Ngayon din ang lalim ng isang likhang sining batay sa kaayusan ng mga detalye sa isang komposisyon at sa kinalalagyan nito sa loob ng isang establishmento o publikong espasyo. So, ibig sabihin, mahalagang tignan din ang espasyo sa isang sining, dahil ito ay nagpapakita ng positibo at negatibong pakiramdam ng isang tititig o titingin ng isang likhang sining na iyon. At nagpapakita ito ng detalye ng kaayusan sa isang sining. Ayan, so dito halimbawa, kung titignan natin, kapiraso yung liwanag. Ito yung espasyo, napakaluwag. Okay, napakaluwag. Pero kahit napakaluwag na espasyo sa loob, kita-kita natin na masigip pa rin ito kumpara sa espasyo sa labas. Bagamat hindi mo nakikita yung espasyo sa labas, iniisip mo na doon ay napakaluwag. Kasi may liwanag. Ibig sabihin kung maliwanag, magpapakita yun na maaaring nandoon yung kalikasan, nandoon yung araw na sa labas. So, pagpapakita ito ng espasyo ng loob kontra sa espasyo sa labas. Ayan. So, nakapagpapahiwatig din sa halaga at politika ng manlilikha, espasyong pinagtatanghalan ng kanyang likhang sining at paraan ng pagtatanghal nito gamit ang perspektiba ng layo, lapit, gilid, sentro at iba pang kumbensyon at eksperimentasyon sa paglulugar ng sining para magpahayag ng makabuluhang diwa at sumikayat na atensyon sa sinumang tumutunghay rito. So, yan. Ang espasyo rin ay nagpapakita ng halaga sa politika. No? So, kumbaga pagpapakita ang espasyo bilang elemento ng sining sa persepsyon ang lumilikha mismo ng sining. So, yun nga. Halimbawa, dito sa larawan ito, nakita natin ang magulo, di ba? Masikip. Parang kung ano yung ginagawa ng tao. Tapos si Jesus Christ nakataas, pero ang gulo-gulo ng mga tao sa baba. May nagko-concert, may tataas ng mga iba't ibang mga cruise, no? Dito parang concert yata to, social media dito. So, kung makita natin, maaaring yung gumawa ng sining na ito ay may political na gustong sabihin, no? Batay sa kanyang sining na ito na gustong ipakita sa Manila. Okay? Sige. Sa isang pag-aaral, sinuri naman nila Cecilia de la Paz at Patrick Flores 2014 ang panloob at panlabas na pagsasaayos ng espasyo sa arkitektura ng UP Chapel na may disenyong tumataliwas sa konbensyong hierarchical o hierarchical ng mga tradisyonal na simbahan. Ayan, ito yung sa loob. Ayan, nakakuha ko ng larawan ng picture ng isa sa mga itsura yan ng simbahan namin sa UP. So ito yung tinatawag na UP Chapel. Ang nasa harap niyan yung infirmary, no? Hospital. So may biro nga kami dyan kasi pag hindi ka na gumaling sa UP Infirmary, yung infirmary nga kasi meaning di ba parang medical center, pero ang tawag UP Infirmary. Pero dahil medyo low class, low budgeted yung hospital na yun, niloloko ng ibang estudyante ang tawag. Hindi raw UP Infirmary, UP Infirmatay daw. Ngayon, pag ang katapat ng UP Infirmary, yung may medical center na yun, itong UP Chapel. So parang dating, pag hindi ka na gumaling doon at wala kang chance na mabuhay, diretso ka na sa UP Chapel. Ayan. So yun naman ay mga, kumbaga, biro-biro sa UP. So ito, kung kita natin, ito yung itsura ng UP Chapel sa loob. Nasa gitna yung pare, tapos nakapabilog. So again, di ba, pag pinag-usapan natin yung hugis, para pagpapakita ng daigdig, lahatan, buuan. No? Yung hugis na bilog na ganyan, continuity, tuloy-tuloy. So, bihira tayo makakita ng ganyang simbahan. Isa sa mga pinaka,
merong ganyang simbahan pa ngayon sa UP nga. Pero yung sa kumbaga sa typical na simbahan na meron tayo, di ba? Lagi nasa gitna yung pare, yung direksyon ng tao, ang kanyang tingin ay isang direksyon sa harap lamang, no? At pagpapakita yun ng, kumbaga, concept of control, konsepto ng control, na kung saan yung pare, siya lang yung may control na magsalita at mag-share ng kanyang thoughts patungkol sa simbahan o patungkol sa Panginoon. Pero dahil nga, yan, taliwas dito sa itsurang pabilog na ito ng simbahan sa UP. Okay? So, sabi niya, ang pabilog nitong orientasyon ay nagpapahiwatig ng konsepto ng komunidad, community. Maaaring masuri sa ganitong pag-aaral ni De La Paz at Flores ang potensyal na mapag-aralan ng espasyo bilang pagwika sa diwa ng pagbali sa kombensyon, pagbalik pa sa kolonyal na gahum at papanihubog sa kinasanayang kaayusan. So, ito nga, ito yung sa UP Chapel, ito yung mga typical na simbahan. No? So, magpapakita ito na ang espasyo ng simbahan sa UP ay pag-uwika sa diwa ng pagbalik sa kombensyon. Pag sinabing kombensyon, sa typical, no? Pagbalikwa sa kolonyal na gahum. Ibig sabihin, no? Pag sinabi natin gahum kasi ay ideolohiya. Pagbalikwa sa kolonyal na kaisipan na kinasanayan natin kaayusan. So, ibig sabihin, binabali ng disenyo ng UP Chapel yung typical na mga disenyo ng simbahan na kung saan ay pari lang yung nagbibigay o nag-feed ng kaisipan patungkol sa Panginoon at hindi ito pangkomunidad. Ang simbahan ay hindi parang pangkomunidad, pagpapakita pagpapakita ng komunidad, no? Pero kapag sa UP Chapel nga, dahil nga pabilog siya, nagpapahiwatig ng konsepto ng community, ng lahatan. Parang ganun. Okay? So may ugnay rin ang ganitong pagkataya sa usapin ng espasyo sa pagsusuri, no, ni Alice Guillermo na 1998 ukol sa pagkasira sa mahigpit na pagbubuklod ng pamilya sa isang katutubong bahay dahil sa konsumeristang pananaw ng pagpuno ng mamahaling kasangkapan sa tahanan at paghubog ng kaisipang individualistiko at pribado sa disenyo ng modernong pamamahay. So ito yung typical na tahanan ng mga Pilipino, no? Pero ito na yung ngayon. Kumbaga parang ito yung nagiging ideal no, sa kanan. Kung saan ay batay nga sa sinabi ni Alice Guillermo ay pagpapakita ito ng konsumeristang pananaw na, di ba? Kasi ang typical na bahay naman talaga ng mga Pilipino, hindi naman talaga tayo yung magamit eh. Hindi tayo yung napakarami nating appliances, diba? Kasi sa totoong buhay naman, hindi rin naman sa atin nag-originate yung mga appliances na yan. So, yung bahay ng mga typical na mga Pilipino ay simple lang. No? Di ba, meron pa nga tayong image na ang bahay ay inililipat. No? Yung bayanihan ng mga Pilipino na binubuhat nila yung isang bahay kubo. No? So, pagpapakita yun ng tulungan ng mga Pilipino. At syempre, sa konsepto ng pagkakaroon ng disenyo sa isang bahay o disenyo ng isang bahay ay simple lang. Yan. Katulad nitong nasa kaliwa. Yan. Pero yun, binabali nga yun. Kumbaga, kinokontra yun ng consumeristang pananaw. Yan. Na kung saan, sa consumeristang pananaw, sinusubo sa atin na ang maging bahay natin ay kailangan puno ng appliances. Kailangan ang bahay natin ay malaki. Diba? Kaya, diba, yun yung nagiging parang modelo natin na parang sa atin parang ang maganda, diba? Or parang yun yung nagiging standard ng typical na bahay ng mga Pilipino. Pero sa actual, hindi naman. Hindi naman, yan sabi niya rito, sa consumeristang pananaw kasi ng isang tahanan, ay punong-puno ito ng mahaling gamit. Hinuhubog nito ang kaisipang individualistiko. Diba? Kasi sa mga Western country, mga bahay sa Western countries, sa Europa, sa Amerika, diba? Lahat ng bata, talagang kanya-kanya ng kwarto. Bata pa lang, hinihiwalay na ng kwarto ng magulang. No? So talagang meron siyang, kumbaga pagpapakita ng individual space, ng pribadong disenyo ng tahanan para i-promote yung individualist tendency. Sa atin hindi, di ba? Kaya nga sa mga Pilipino, ang tsura ng bahay natin, gano'n, no? Minsan nga sa isa sala, sama-sama tayo natutulog, di ba? Ayan. Dahil nga, hindi naman gano'n talaga yung disenyo ng mga sinaunang konsepto ng mga Pilipino sa itsura ng bahay. Okay? Sige, tuloy tayo.
So, number 5, anong masasabi rin sa tekstura na nipakita mula sa lithang sining na natunghayan? So, ano nga ba ang tekstura? Lumilikha naman ito ng ilusyon sa mata. So, lumilikha naman ng ilusyon sa mata ang paggamit ng tekstura sa sining. Nilalayo nitong magpamalas ng natural at realistikong ugnay sa mga tumutunghay. Nagagawa ng mga tumutunghay na maramdaman at masalat ang mga narilikhang imahen o figura sa komposisyon dahil sa kalidad o quality na nalilikha ng tekstura o texture. So ito ay nagpapakita ng natural at realistic na ugnay sa mga tumitingin ng sining. Yan. So, samantala, sa musika naman, makikita ang elemento ng tekstura sa paraan ng pagsasanib sa melodiya, ritmo at harmonya sa komposisyon na bumubuo sa pangkalahatang kalidad ng isang piyesa. Yan. So mahalagang factors yan, di ba, sa music, di ba? Yung melodiya, yung ritmo, yung harmony, di ba? Pag yan ay hindi naging eksakto sa isa't isa, ay nagiging hindi maganda yung kalidad ng isang musika. So halimbawa, ang mabagal na melodiya ng mga kundiman na awiting pandigma ay humihikayat ng malalim na pag-ibig at napapatingkad ng inspirasyon sa revolusyon. So yun yung mga tema ng ating mga sinuunang awit din, di ba? Yung mga kundiman, no? Kung saan ay mabagal ang tunog, mabagal ang melody, no? Talagang malalim ang mga kahulugan ng bawat liriko. No? So, pagpapakita yon ng pag-ibig at nagpapatingkad ng inspirasyon sa revolusyon. Okay? Ang disenyo pantanghala naman ay mahalagang gumagamit din ng tekstura sa mga kasuotan at props upang maitanghalang realistikong paglalapat ng makatotohanang lunan, panahon at karakter. So, ibig sabihin, sa mga disenyong pantanghalan, mahalaga yung mga sinusuot nila para maging realistic yung kanilang pagpapakita ng pag-arte nila o pagpapakita ng daloy ng kanilang kwento, no? Sa sinusunod nilang disenyo ng o sa sinusunod nilang kwento nga nung kanilang teatro. Okay? Pang-anim, ano masasabi ninyo sa value na naipakita mula sa likhang sining na natunghayan? Okay? Sige, so tignan natin. So, value, tumutukoy ito sa ugnayan ng kapusyawan at katingkaran sa iba't ibang antas ng pag-iiba o contrast. Nagbibigyan din sa paggamit ng value bilang elemento ang bigat yan, at hubog ng isang likhang sining. So, dun mapasok yung value, kapusyawan at katingkaran sa iba't ibang antas ng pag-iiba o contrast. Sa prinsipyo na ang puti ang pinakamapusyaw at itim ang pinakamatingkad, nagagawang matimpla ng limitadong lawak ng value ang pakiramdam o mood ng isang piyesa para lumikha ng misteryoso, payapa at kakaiba. So sa pamamagitan ng value, nakakapag-set ang lumilikha ng sining ng pakiramdam o mood sa tumutunghay ng kanyang sining. So maaaring ang mood na ito ay misteryoso, pwedeng peacefulness o pagiging payapa at kakaiba. Okay? Sabi niya, ayan, sa larawang ito, samantala, ang paggamit ng sobrang katingkaran bilang value sa likhang sining ay nagpapamalas ng pagiging buo, karaniwan at maanyo. So kapag medyo mas maliwanag yung contrast ng isang image, ay magpapakita yon ng pagiging buo, no? Karaniwan at maanyo. Sa photography, ang value ay nagatakda ng mamayaning kwento at emosyon sa pagkuha ng imahe batay sa dinidiktang anggulo at impluensya ng ilaw. So, yun yung pala yun. Kaya minsan, di ba, sa pagkuha natin ng mga pictures, yung mga mahilig mag-selfie, groupie, di ba? Mahalaga natin makita yung sa direksyon ng araw o liwanag. Lalo na kung hindi naman sobrang techy talaga nung for high-tech yung cellphone natin, di ba? So yun pala, yung ganong klaseng attitude pag tayo ay kumukuha ng larawan or picture, ay value. No? Bakit? Kasi gusto nating makita yung emosyon. Halimbawa dito, kung kita natin yung emosyon na pinapakita ay maaaring pangungulila, loneliness, kasi madilim yung picture ng tao. Tapos ang pinaliliwanag niya ay nasa gitna, yung araw o yung palubog na araw. O kaya naman dito, pwedeng sabihin natin, sunrise to, no? Pagbukhang liwayway, pagpapakita ito ng hope or pag-asa. No? Sa taong may punong-puno ng problema dahil black yung picture niya, no? Parang sadness, may pag-asa pa rin.
So, parang ganon. So, mahalaga ang role ng value kapag tumitingin tayo sa larangan ng fotografiya. Okay? Ayan, pagkataya. So, yun yung anim natin, ano? So, sige, bago ko ibigay yung tanong na ito sa pagkataya, balikan muna natin yung anim, no? So, sige, tingnan natin mula sa umpisa. So, ano-ano nga ba uli ang ating elemento ng sining at disenyo? So, syempre, yan yung una, linya, ang palawanan natin kanina. Pangalawa, kulay. Pangatlo, hugis. Pang-apat, espasyo. Pang-lima, tekstura. At pang-anim ay value. So, yun yung anim na elemento ng sining at disenyo. So, tingnan natin sa pagtataya ang mga katanungan. Yan. Bakit sa iyong palagay mahalaga na magamit natin ang mga napag-aralang elemento ng sining sa pagsusuri ng mga partikular na likhang sining? Sige, so yan, bakit nga ba? Bakit mahalagang magamit natin o bakit mahalaga natin mapag-aralan ang mga elemento ng sining at disenyo, no, sa pagsusuri ng mga partikular na likhang sining? Ano ba yung mga partikular na likhang sining natin? Yan, teatro, pag nanood tayo, mga interpretatibong pagsayaw, yan yung mga drawing, yung mga paintings, no? Halimbawa yan ng mga likhang sining. So bakit mahalaga na magamit natin or mapag-aralan natin ang mga elementong ito ng sining? At pangalawa, anong silbi nito sa mga gaya ninyo mag-aaral ng humanities? May pakinabang ba yan? Bakit natin kailangan pag-aralan yan? Kung wala kasi, kung wala ang sagot, problematic yun. Kasi ibig sabihin, bakit pa tayo nag-yun? So, bakit ba mayroong piling larang sa mga kumukuha ng yums, di ba? So, yun ang tanong, ano ang silbi? No? Okay? Sunod tayo. Yeah, so, karagdagang gawain. Ito. So, bibigay ko na yung mga larawan natin mamaya. No? So, pumili sa alinman sa anim na larawan na makikita sa video lesson na ito. So, i-upload din ng guro, i-upload ko rin ang mga larawan na ito sa ating group chat. Abangan nyo na lang yan, i-announce ko yan. Susuriin ng bawat mag-aaral ang napili nilang larawan gamit ang mga elemento ng sining at disenyo. Okay, so gamit yung anim na yon, yung linya, hugis, kulay, etc. So, susuriin nyo yung mga pictures na papakita ko mamaya gamit yung mga elemento ng sining. Halimbawa, anong masasabi nyo sa linya, anong masasabi nyo sa hugis, etc. So, isusulat nyo ito sa yellow paper. Isusulat nyo ang inyong suri sa yellow paper. Kung kayo ay modular, no? So, bago nyo ipasa sa inyong mga magulang para ipasa sa akin. Sige, so isusulat nila ang kanilang suri sa yellow paper kung sila ay modular, saka ipapapasa sa magulang. At sa Microsoft Word naman kung sila ay digitized. So, kung kayo ay digitized, ilagay nyo sa Microsoft Word. So, binigay ko na yung format kanina. No? At syempre, bibigyan ito ng pamagat. Bibigyan ng pamagat ang larawan na aking ibibigay mamaya. No? O yung mga larawan na pipiliin nyo sa aktibidad na ito. Kung sa yellow paper ang pagsagot, hindi na kailangan na i-print ang larawan. Hindi na kailangan na i-print ang larawan. Ilalagay lamang ang numero o bilang ng larawan na binigyang suri. Yan. Kung sa Microsoft Word naman, isama ang larawan, kalakip ang paliwanag, suri sa ibaba nito. Okay? Kung sa Microsoft Word, isama ang larawan, kalakip ang paliwanag o suri sa ibaba nito. Okay? So, narito ang mga larawan. So, yan. So, kung kayo ay sasagot sa yellow paper, hindi nyo na kailangan i-print ang larawan na ito. Ilagay nyo lang number 1. So, yan. Halimbawa, sa larawan na yan, ano yung masasabi nyo tungkol sa linya? Ano yung masasabi nyo tungkol sa kulay, sa hugi, sa espasyo, no? Sa texture, at sa value. So, ano masasabi nyo dyan? Yan. So, una, pangalawa, yan. Ano masasabi nyo dyan? Anong suri nyo dyan? No? Anong masasabi nyo sa linya, hugis, espasyo, texture, no? Etc. Number 3, ayan. Okay. So, number 4,
number 5, at syempre, number 6. Yan. So, huwag kayong mabahala, class, kasi i-upload ko yan sa ating group chat. Grade 12 UMS A at grade 12 UMS B. Okay, so, yan, maraming salamat sa panonood. So, sana okay tayo, no? Sana unawaan natin ang kahulugan ng sining at disenyo. So, ang kasunod na video lesson ay gabay sa pagsagot naman ng ikalawang module or module 2, ngayong unang markahan sa Pilipino sa piling larang sining at disenyo. So, meron pa tayong kasunod na video. So, ito pala yung una natin para sa week 1. So, tandaan na ang ating submission ng mga katanungan mula rito ay sa October 10. Yan, pakihintay lamang po ang aking anunsyo para sa susunod na video para sa module 2. Yan, so hanggang sa muling video lesson. Yan, so sana nag-enjoy tayo sa video lesson natin today. Sana may naunawaan kayo kahit paano. Ayan. Yun. Syempre, tuloy-tuloy sana ang pag-subscribe at syempre, don't forget to click the notification bell para tuloy-tuloy ang mga video lessons na inyong matatanggap. Okay? Sige, so maraming salamat. At gusto ko lang i-shout out, no, yung mga estudyante ko yan, 12 UMS A, 12 UMS B, no. So sana ay maging mas marami kayong matutunan sa sining at disenyo. Okay, so hanggang sa muli, no, na video lesson, abangan nyo ulit. Alright? Sige. So hanggang dito na lang muna. Don't forget to subscribe and click the notification bell. Biyahe ni Dong Vlogs. Alright? Sige.